March dahil noong nakaraang buwan po, we've talked about real love and ang totoong pag-ibig pala merong patunay. This time, we will talk about filters. Ito yung, kung ano yung nasa sa puso natin na mga pupwedeng problema natin o sugat sa ating mga puso na kung saan kailangan magkaroon ng pagbabago. Pwede po pala na nabubuhay tayo na mali yung filters natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And this time, gusto ko kayong tanungin, ano yung ginagawa ninyo sa mga insecurities ninyo? And I'm sure, merong mga dumalo ngayon na kung saan marami kang insecurities. Pwedeng sa mukha mo, sa age mo, insecure ka pagdating sa finances, ayaw mo pag-usapan yung topic tungkol sa career, dahil marami tayong kanya-kanyang insecurities. But let me tell you this, kapatid, yung insecurity natin, sometimes, yan yung filter sa ating mga buhay, sa ating mga puso. And kung hindi natin i-deal yung insecurities natin, we will miss God's blessing in our lives. Sino dito gusto ng blessing ni Lord? Tayo muna ay manalangin. Lord, we thank you dahil today we will talk about the insecurity filter. Lord, dalangin namin ang bawat isa sa amin ngayong hapon na ito. Buksan ang aming puso sa inyo. And Lord, talagang mabago niyo po kami from the inside out. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, ang topic natin is all about the insecurity filter. Alam ko po, whether anumang age bracket mo, marami tayong insecurity filter. And alam niyo po, sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin ito may iwasan. Because probably na-hurt tayo for most of our life, na-criticize ka, o kaya naman na-compare ka sa iba. And sometimes, nako-compare mo rin yung sarili mo sa ibang mga tao. And you feel insecure sa maraming mga bagay. Alam niyo po, ang topic na ito is actually a warning. Ulit ko po, it is a warning. Hindi natin may iwasan yung insecurity, pero kung mananatili ka na insecure ka, pwedeng magkaroon ng danger sa iyong buhay. And in the Bible, actually, meron pong panahon na kung saan insecure ang maraming mga Israelites. So sila po, next slide please, galing sila sa Egypt, sila po ay dinala ni Lord from Egypt to the Promised Land. Siyempre may mga pinagdaanan po sila noon. At at that time, kung inyo pong alam yung story, from Egypt, tatawid sila ng Red Sea. No? Ano nangyari sa Red Sea? Nahati yung dagat. At nakatawid po ang lahat ng Israelites. And then, from that Red Sea, nung experience nila na yun, napunta po sila sa desert. Walang pagkain doon. Almost 2 million na tao, walang pagkain, but God supplied sa kanilang mga buhay. And eventually, nakarating po sila sa lugar ng Promised Land. And sa Numbers chapter 13, verse 33, ito po ngayon yung sabi, Next slide, please. Anong sabi? Nakita namin doon yung lahi ni Anak. So nakita po nila sa Promised Land, yung mga giants, Pag sinabi pong anak ni Anak o mga lahi ni Anak, mga giants po yung nakatira. Hindi talaga sila humans, And then ano pong sabi? At kung itatabi tayo sa kanila, para lang tayong mga tipaklong. At ganun nga siguro ang tingin nila sa atin. Now, just imagine po, nung panahon na yan, balik lang tayo sa slide, pagpunta po nila sa Promised Land, may isa pa yan. Wala ba? Yan. Pagpunta po nila sa Promised Land, akala nila wala nakatira doon, Pero ang nakatira doon, hindi pala tao. Ang nakatira ay mga giants. And ang nakikita nila sa sarili nila, sila ay mga tipaklong lang.
insektong maliit sa harapan ng mga giants na yan. But hindi natin nakikita sa mga sitwasyon o problemang kinakaharap natin na merong mga promises si God sa kabila ng mga problema nating hinaharap. In the book of Numbers, chapter 1, verse 2, book of Numbers, chapter 13, verse 1 and 2, ang sabi dito ni Lord kay Moses, tingnan niyo po, inutusan ni Lord si Moses. Ano pong sabi niya? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Magpunta ka sa mga spies sa mga lupain ng Kanaan at ibibigay ko sa mga Israelites. Pumili ka ng isang leader kada tribe. And meron pong 12 tribes of Israel. And 12 yun na tao na pumunta doon sa lugar ng Kanaan to spy. And tignan niyo po ito, no? Nung pagpunta po nila doon sa lugar na yun, syempre samot-saring nakita nila kung ano yung meron sa lugar na yun. And tinawag nga po nila yon a land flowing with milk and honey. Sa Tagalog nga, gatas at pulot, no? Talagang overflowing, ibig sabihin sagana. Now, isa po yon na para bang words na ginagamit sa lugar ng paradise. Imagine niyo po, galing sila sa Egypt. And sa lugar ng Egypt, mga tira-tira lang yung kinakain nila. Pero dito sa lugar ng Kanaan, nakita nila na sagana yung lugar dito. And tingnan niyo po, ang sabi ng isa sa spies dito, na si Caleb, next slide please, ang sabi niya, lumusob na tayo ngayon at sakupin yun. Kasi kayang-kaya naman natin silang talunin. Pero tignan niyo po, ang naging response, yung mga kasama ni Caleb, ay iba sa response niya. Kay Caleb, naisip niya, kaya nilang talunin yung mga giants, pero dito, sa mga kasama niyang spies, iba yung tingin nila na mangyayari. Ano po yun? Next slide please. Umangal sila ngayon. Anong sabi nila? Hindi natin kayang labanan ang mga taong yun. Ano daw sabi? Mas malakas sila sa atin. And most of the time, ganyan tayo, pag nakakaharap tayo ng maraming problema, pag nako-compare natin ang ating sarili sa iba, nawawala yung identity natin. Nawawala sa atin yung mga magagandang ginawa ni God para sa ating buhay. Hindi na natin naaalala na si God, sinusurvive niya tayo year by year. Ang daming provision ni God sa buhay mo kada taon, tapos ikaw sumusuko ka na. Tingnan niyo po yung naging tingin nila sa sarili nila. Hindi na tao yung tingin nila sa sarili nila. Actually, pagdating ng verse 33, tingnan niyo po, ang tingin nila ay, para tayong mga tipaklong. Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, tipaklong ka ba? Yan yung tingin nila, sa kanilang mga sarili. At ganun nga daw siguro yung tingin nila ng mga giants sa kanila. Now, pwede niyo po akong tanungin, Pastor, anong meron sa giants? Hindi ba sa kanila yung lugar? Now, pag binasa niyo po yung book of Genesis, Genesis chapter 6, makikita niyo po doon na in the ancient times daw, ay meron pong mga angels na kumuha ng mga wives, tapos yung wives nila nag-breed ng Nephilim giants, no? So in short, hindi sila part ng created world talaga ni Lord. Dahil nagrebelde yung mga angels kay God, kaya nagkaroon ngayon ng another race na kung saan hindi naman ayon sa created order ni God. And nung time po na ito sa mga Israelites, sabi ni God, dito kayo sa lugar ng Kanaan. Yung lugar na hindi naman para sa kanila. Kasi bakit? Ang mundong ito ay kinreate para sa tao. And yung mga nakatira sa lugar na yon ay hindi tao, kundi mga giants. Nagigets po natin? Okay? So, ngayon, ano nangyari?
sa Israelites. Tingnan nyo, no? Tinawid sila ni God dun sa Red Sea. Ano po bang mas malaki? Barko o dagat? Barko o dagat? Ano po mas malaki? Dagat. Biruin nyo, 2 million na tao nakatawid sa Red Sea. Pero yung ilang mga giants na ito, yung mga giants na nakatira sa lugar na ito, para ang tingin nila, hindi sila kaya na ipanalo ng Panginoon. Tinawid sila sa Red Sea. At nung panahon na wala silang makain sa lugar ng disyerto, nag-provide si God ng pagkain. Mga kapatid, sa panahon na kung saan meron tayong insecurity sa ating puso at meron tayong nararanasan ng mga pagsubok sa ating buhay, kung ikaw ay insecure, next slide please, nasishrink o lumiliit yung promise ni God para sa iyo. And alam ko, maraming promises si God sa buhay natin. Gusto ng Diyos na gumanda ang iyong buhay. Gusto niya na umasenso ang buhay mo. Ayaw niya na magkulang ka. Gusto niya sumagana ka. Gusto ng Panginoon maging blessed ka, ma-enjoy mo rin ang iyong buhay dito sa lupa. But let me tell you this, sometimes kaya natin daw hindi nararanasan yung promises ni God dahil sa mga insecurities natin. Alam niyo po ba, nung meron tayong mga kakilala, kahit si Bishop, pumunta po siya sa Israel, sa Middle East, ang ganda daw po doon talaga ng tubo ng mga prutas. Di ba sa atin, mga kamatis natin, ganyan lang kaliit. No? Doon ang kamatis, ganyan. Tapos pinicturean niya pa, pinakita niya sa akin. Alam niyo po, at that time, ang sabi, next slide please, sa mga spies na ito, pagbalik nila kay Moses, dala-dala ng 2 tao yung isang buwig ng grapes. Actually, medyo hindi accurate yung yung depiction niya dyan ng AI. Pero isang buwig ng grapes sa atin, maliit lang yan, ganyan lang yan. Pero nung time nila, ang sabi, isang buwig ng grape, 2 tao yung nagdadala. So, talagang malaki, mabigat, madami yung pagkain. Sagana sila sa kanilang kakainin. Ang problema ito, kapag pala may insecurity ang isang tao, next slide, nagfo-focus ka ngayon dun sa problema imbis sa blessing or pangako ng Diyos sa buhay mo. Pag insecure ka, tulad ng mga Israelites, nakafocus ka sa giants ng iyong buhay. Hindi dun sa grapes na pinangako ng Diyos na kung saan sasagana ka. And nakikita natin ang ating mga sarili, parang feeling natin tuloy, hindi natin deserve yung mga bagay na ito. Feeling natin, parang imposible mangyari ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Iniisip natin, next slide please, na iiwanan tayo ng mga tao sa paligid natin. Ang focus center lagi tayo, ang sarili natin, na hindi natin kaya gawin ang isang bagay. At pwedeng naisip natin na papag-iwanan ka na ng mga kaklase mo. Sila meron ng magagandang trabaho, maayos yung career nila. Ikaw, parang ang hirap pa din. Sila ang bilis na po-promote, ikaw nandoon ka pa rin sa level na yun. And sometimes, nafe-feel mo na hindi ka pa sapat. Yan ang mga nafe-feel na mga merong insecurities. And probably, marami sa atin dito, may mga ganyang feeling. Napapag-iwanan tayo, parang ang hirap ng mga bagay na yun, na kinakaharap natin, parang hindi natin kaya yun. Pero alam niyo po, tandaan natin na ang pangako ng Diyos, hindi yan nagbabago. Ang nagbabago lang talaga ay yung pananaw natin. Ano? Hindi yan nagbaga, no? Nagbago yan, okay? Mali lang po ako. Ang pangako ng Diyos, hindi nagbago.
Yung pananaw nila, yun yung nagbago. Kasi bakit? Ano po ba yung sabi dito sa ating binasa kanina? Pinangako yun ng Diyos sa mga Israelites. Yung lugar na yun. So, bago pa mangyari yung victory, bago pa mangyari yung labanan din, meron ng pangako ang Diyos sa kanila. Probably may pangako si God sa iyo in so many ways. Pwedeng magamit ka niya sa school, sa family mo, o kaya naman maging maganda yung iyong career. But the thing is, kung ang pananaw natin, hindi natin tinitignan yung promises ni God at nakatingin ka dun sa problems, hindi naman mawawala yung problema sa ating buhay. Hindi naman din mawawala yung difference sa pang-araw-araw natin. May mako-compare at mako-compare ka. Pero yung pangako ni God, yun yung hindi magbabago kahit pabago-bago ang culture, kahit pabago-bago ang panahon, kahit pabago-bago yung standard ng mga companies. Alam niyo po, ang maaasahan natin ay ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? And the Bible says that God is the same yesterday, today, and forever. Kaya, ang nangyayari sa atin, pag meron tayong insecurity, namimiss tuloy natin yung magandang plano rin ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po ba na nakakalungkot lang dito sa story na ito dahil dapat nakapasok na sila ng promised land. Na-enjoy na sana nila yung lugar. Pero alam niyo po nangyari, gusto nila ngayon bumalik dun sa Egypt. And the problem is, nung gusto nilang bumalik, wala naman silang GPS nung time na yun. At ang tanging daan lang ay yung desert ulit. Kaya alam niyo po nangyari for 40 years. Imagine niyo, 40 taon, paikot-ikot lang sila dun sa desert. Na-miss ng marami yung magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay dahil sa kanilang insecurity. Next slide. Kung pinangako to ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, ang insecurity, hindi niya pwedeng i-cancel yun. Amen? Kaya, tingnan niyo po if God promised it, kung lalakaran natin yung pangako ng Diyos na yon, maghihintay siya ng generation na kung saan willing na sumunod sa pangako ng Diyos. Willing na sumunod sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. And out of that 12 spies, meron pong dalawa, si Caleb at saka si Joshua, na kung saan sila po yung bold enough na pumunta sa promised land. And after 40 years dun sa desert, actually namatay na yung marami, silang dalawa buhay pa rin. At nakapasok sila sa promised land. All because nilakaran nila yung pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Yung pangako ng Diyos pwedeng ma-delay sa'yo. Mangyari na lang sa anak mo kung hindi ka susunod or sa ibang tao or sa next generation. Kaya kailangan natin tignan ngayon, meron ba tayong mga insecurities na minsan napapaliit yung promises ni God kaya hindi natin na nararanasan? Nade-delay yung promises ni God kasi marami tayong insecurities. Mga kapatid, pwede na isa sa dahilan kung bakit hindi pala natin nararanasan ang mga magagandang bagay na nilaan ni Lord sa ating buhay ay dahil hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon with faith. And that is why insecurity is sometimes yan yung hindi mo pagsunod sa Diyos. Ito yung pagsunod mo sa kung anong nakikita mo lang sa sarili mo. Kung ano yung nakikita mo para sa'yo. Now, mga kapatid, hindi lang nagsishrink
yung promises ni God para sa isang taong insecure, ang insecurity rin, next slide, nile-level up niya from comparison ngayon to competition, yun nangyayari sa kanyang paligid. Imbes na makita mo lang yung pagkakaiba niyong dalawa, ang nangyayari, nakikipag-compete ka na sa kanila. Ang nangyayari, nafe-feel mo ngayon na parang meron kang kaaway. Imbes na nagtutulungan kayo sa isang bagay, nagiging magkaaway kayo. Sometimes, meron pong sa mga relationship na kung saan nai-insecure sa panahon ngayon. Alam naman ho natin, sa panahon ngayon, kahit babae, natatanggap na talaga sa mga maraming work. Hindi katulad nung unang panahon, lalaki lang talaga ang nagtatrabaho, ang babae ang nagmamanage ng bahay. Di ba? Tama? So ngayon, ano nangyayari sa ibang mga lalaki? Pag sila hindi nakakakuha ng work, dahil hindi naman ho talaga biro ngayon, makakuha ng trabaho. Sometimes, ang daming mong in-applyan, hindi ka natatanggap. Sa mga gusto mo na applyan na position, ang hirap makapasok. And sometimes, kahit ikaw, lalaki ka, yung babae yung nagtatrabaho, ikaw, nahihirapan ka mag-work, nagtatry ka ng kahit ano, sometimes, pwedeng mafe-feel mo, imbis na magtulungan kayo mag-asawa, nagiging competition ngayon sa isa't isa. Imbes na magtulungan sa strengths and weaknesses, nangyayari, naglalaban kayong dalawa. Ganon din tayo sa ating mga personal life. Pwede po mga kapatid na imbes na magtulungan tayo sa strengths at weaknesses natin with our friends, with our siblings, ano nangyayari? Nakikipagkompetensya tayo sa kanila. And alam niyo po, one person dito sa Bible na masasabi nating insecure siya kahit siya ay hari, ay si King Saul. Sabihin nga natin, King Saul. So si King Saul po, alam naman natin na siya po yung hari na kung saan duwag po siya lumaban sa giants. No? Si David, he is the one who overcame Goliath. Diba? Pero yun, natalo niya si Goliath sa pamamagitan ng tirador, sa bato, no? Napabagsak niya. And every time na lumalaban si David, lagi siyang nananalo. And one time, paglabas ni King Saul ng palace, nakita niya na kung saan maraming mga tao nagse-celebrate. Na parang ang feeling niya, gusto na siyang palitan. Ganyan tayo kapag insecure yung nararamdaman natin sa ating puso, yan yung ginagawa natin na panakip sa mga sugat na meron tayo sa ating buhay. Tingnan niyo po, next slide please. Ang insecurity, nagke-create daw yan, next slide, diyan. Ang insecurity, ayan tama. Ang insecurity, nagke-create yan ng mga pag-iisip na hindi naman dapat isipin, pero naiisip natin dahil sa nafe-feel natin na threatened tayo sa kanila. Tingnan nyo, no? Sabi ng mga babae paglabas ni King Saul, Saul was very angry. Dahil bakit? Balikan lang natin yung slide. Anong sabi ng mga babae na kumakanta? Sabi nila, Saul has slain, ano daw? His thousands. 1,000 lang. Si David, ang naslain niya ilan daw? Tens of thousands. Saul slain thousands, si David 10,000. Minsan, yung victories ng iba, hindi na tayo nagiging nagiging masaya rin para sa kanila. And si King Saul, ganun siya. Imbis na ma-adore niya yung isang subordinate niya na nagtatagumpay for the kingdom, nagseselos siya sa kanila. Lalo na itong kay David na ito.
Nagsiselo siya kay David sa mga feats na nagagawa niya. Siya nagagawa niya, ikaw hindi. Sa panahon ho natin ngayon na fast-paced ang mundo, hindi mo maiwasang i-compare yung sarili mo sa mga nakikita mo sa social media. Tama po ba? Sometimes nga, nako-compare mo yung sarili mo sa kaklasmate mo, kaibigan mo, sa nakakilala mo noon, kung ano na yung buhay nila. Yung iba sa atin naiinggit. Pero sa totoo lang, pwedeng meron tayo ngayon na mga insecurities sa ating puso na nabubuo. And that is why, next slide, may 3 bagay na nangyayari sa ating puso. Ano yon? It makes you suspicious of people you should celebrate. Parang iniisip mo na ngayon, gusto ko nitong palitan. Gusto ko nitong, talagang ialis sa pwesto. As a matter of fact, hindi naman talaga gusto ni David yun gawin kay King Saul. And tignan nyo rin, it makes you compete where you should collaborate. Maglalabang kayo imbis na magtutulungan kayo. In relationships, mga kapatid, if we will compete with our partner, ang hirap nun. Tandaan nyo po, ang pagtutulungan, ito yung nagpapakita rin na hindi ka insecure. Amen? And minsan, iniisip mo na, gumagaling lang talaga sila. Iniisip mo na kagad, i-replace ka, papalitan ka. Bakit daw natin ito naiisip, mga kapatid? Next slide. Nangyayari kasi sa atin, sa insecurity natin, hindi tayo nagiging masaya para sa iba. Sa mga victories nila, sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Kasi takot tayong makalimutan. Takot ka bang makalimutan? Yung gusto mo lagi nababanggit yung pangalan mo, no? But the reality is, hindi sa lahat ng oras po, magagawa natin na tayo lagi yung nasa taas. Amen? Dahil may kanya-kanya tayong strengths, may kanya-kanya tayong weaknesses. Sa pag-aaral, huwag niyo pong isipin. Sa mga students dito, sino mga students? Come on, kaway-kaway. Huwag niyong isipin na sa pag-aaral lang makikita yung totoong galing. At sa mga nagtatrabaho, huwag niyong isipin na porkit na promote, magaling na kagad. O mas magaling siya sa'yo. Kasi pwedeng mas may connection lang siya. Pero sa skill, meron ka pa rin nun. Hindi doon nakikita yun. May kanya-kanya tayong strengths. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-insecure. Now, pag pinagpapala ang iba, minsan, pwedeng nagsiselos tayo sa kanila. Katulad ko noon po, nakukwento kasi sa akin ng aking magulang po noon, sabi niya, alam mo anak, madami kaming magkakapatid every year. Dahil nasa shampoo ata sila noon, sabi, na every year daw, nasa top sila. Top 1, top 2, gumagraduate sa elementary. Laging umaakyat daw ng entablado yung nanay nila. So nakakwento sa akin yon ng mga magulang ko po. Tapos nakakwento rin nila na yung mga pinsan ko, nagtatap sila sa klase, no? Then ako ngayon, pumasok ako ng elementarya, nung kinder, 3rd place, 3rd honor, ganyan. Then pagdating ng elementary, hindi talaga ako makapasok sa top 10. Lagi akong 11 tsaka 12. Hindi po kami 12 lang sa klase, ha? Marami rin kami, 30, 40 plus kami, no? But hindi talaga ako makapasok. And sometimes, lumalapit ako sa parents ko, sabi ko sa kanila, Ma,
wala akong award. Ito unknowingly, hindi lang natin na nare-realize, sa mga sinasabi natin, sa mga anak natin, nagbibigay tayo sa kanila ng expectation or nadi-disappoint tuloy rin sila sa mga nangyayari sa kanilang buhay when we share to them yung mga bagay na na-achieve ng iba, na sana ganun ka rin. Kasi nagkakaroon tuloy ngayon ng failed expectations. And ngayon, nalulungkot sila pag na-hit na yung reality na hindi naman lahat, hindi pwedeng buong klase, 50 kayo sa klase, lahat top 1. May ganun ba? Wala. Amen? Pero, lahat may kanya-kanyang strengths, may kanya-kanyang weakness. Pwede yung iba magaling talaga sa academics, yung iba magaling sa ibang larangan ng buhay. Pero ito yung tandaan natin, next slide, yung plano ng Diyos sa iba, hindi yan disqualification sa'yo. Paano hindi disqualification sa'yo? Na wala nang magandang plano si God sa buhay mo. Akala kasi natin, di ba, parang, but Lord, sila pinagpapala mo sa mga panahon na to, ako hindi. But siya, Lord, may bago ng bahay, lalong gumaganda, nagpabotox na ng muka. Lord, ba't siya merong ganun? Ako wala. Alam niyo po, ang kaharian ng Diyos, yung pangako ng Diyos, ay hindi daw isang parang limited na pie. Sino sa inyo nagdala ng pizza sa bahay, tas naligo ka lang, paglabas mo, ubus na? Akala natin minsan ganun ang buhay natin, na parang wala nang natira sa'yo nung nagsabog si Lord ng blessing, nakuha lahat ng kapitbahay mo. Hindi po. It's not unlimited pie. Sabi mo sa katabi mo, darating din yung panahon mo. Amen? Sinong naniniwala mangyayari sa kanya yon? Come on. Sabihin mo, ako yon. Akin yon. Amen? Kaya it's not unlimited pie. Darating din yung panahon mo in God's perfect timing. Now, ang problema sa insecurity, last but not the least, is this. Nadi-distort yung identity mo. Kung sino ka talaga. Nakakalimutan mo na yung posisyon mo, yung na-achieve mo. Nakakalimutan mo na kung ano yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon. Biruin niyo po, the Israelites were God's chosen people at that time na manirahan dun sa lugar ng Kanaan. Nakalimutan na nila na sila ay iniligtas ng Diyos sa mga Egyptians. Slaves sila for 430 years. And sa isang iglap, napaalis sila sa Egypt. At sa isang iglap din, nakatawid sila ng Red Sea. Nakalimutan nila na nung nadoon sila sa desert, si Lord yung nagpo-provide sa kanila. Mga kapatid, when we are insecure, nakakalimutan natin kung ano yung magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Nakakalimutan din natin na anak ka pa rin ng Diyos. At ang Diyos nakatingin sa iyo. Tandaan niyo po, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Unfortunately, pag insecure tayo, next slide, nagke-create ang mga utak natin ng imaginary narratives. Nag-i-imagine na tayo ng mga bagay na hindi naman tama. Next slide, di ka lang pinansin, anong sasabihin natin? Hindi siguro nila ako gusto. Pero sa totoo lang, baka kaya hindi ka nila pinansin, marami talaga silang problema at that time. Maraming iniisip paano babayaran yung utang. Kaya hindi ka nila napansin, pwedeng focus sila sa ibang bagay at that time. Pero dahil insecure ka, pwedeng advance ka na masyadong mag-isip.
Next slide. And sometimes, nafe-feel natin na siguro na-regret nila na pinili ako. Kaya hindi na nila ako sinasama dun sa group. No? O kaya parang hindi ko ata deserve tong bagay na binigay nila sa akin. Yun na yung nabubuo sa mind natin. Nade-distort na ngayon kung ano yung identity natin. Sometimes yung incompetence pumapasok din. Akala siguro nila, incompetent ako, yun na yung nafe-feel natin sa ating buhay. Mga kapatid, ito hindi gusto ng Diyos na maging insecure ka. Sabi mo nga sa katabi mo, come on, sabi mo sa kanya, ayaw ni Lord na insecure ka. Bakit? Bakit? Tingnan niyo po ito Next slide. If you see yourself daw wrong long enough, you will start acting according to that lie. Kung nakikita mo sarili mo, incapable ka, then magiging incapable ka talaga. Kung nakikita mo yung sarili mong walang kwenta, then magiging walang kwenta ka talaga. Dahil bakit? You believe na kung ano yung naiisip mo sa iyong buhay. Tignan niyo yung mga Israelites at that time, dahil naisip nilang talunan sila, after 40 years, naubos lahat sila sa desert. Naisip nila, takot kami. Di namin sila kaya Hindi nga talaga nila kaya. Ganun na yung nangyayari sa kanila. Do not believe the lie. Amen? Now, kailangan natin ito ma-clear, mga kapatid. Next slide. Ang insecurity po, hindi ito yung low self-esteem, yung nahihiya ka lang. Hindi po, no? Ang insecurity is actually misalignment with God's declaration. Naulit ko po, ang insecurity ay misalignment with God's declaration. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin sa Bible, merong tawag ang Diyos sa atin. No? God calls each and every one of us. Ngayon, kapag taliwas yung iniisip mo sa sarili mo, doon sa sinasabi ng Bible, yun yung insecurity. Nakukuha natin? Yun yung insecure ka. Nakukuha po natin. Kasama niyo pa po ba ako? Tignan natin ngayon. Next slide. Tignan niyo po sabi ng Psalm chapter 139, verse 14. Anong sabi? You are fearfully and wonderfully made. Sino ditong nasabihan ng napakaganda mo talaga? Napakagwapo mo talaga. Come on, anyone? Sinong hindi pa? Sinong gustong masabihan nun? Come on, pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo kahit di mo siya kilala? Dahil sabi ng Psalm 139 verse 14, you are fearfully and wonderfully made. Sabi mo sa kanya, alam mo, napakaganda mo, napakagwapo mo pala. Hindi ka aksidente. You are created for something wonderful. Ito, makinig tayo Minsan hindi tayo naniniwala doon. Kaya tignan nyo, maraming mga lalaki depressed. Ito rin. Ito. Sino mga babae dito? Taas kamay. Sino dito may mga kilala kayong lalaki, yung playing safe sila? Naghihintay kung gusto mo muna sila bago ka naliligawan. Tingnan niyo. Bakit? Maraming lalaki kasi walang confidence sa kanilang sarili. Ang feeling nila, baka kasi hindi ako gwapo na hindi niya ako tanggap. Tingnan niyo. Ito Tingnan niyo. Kaya maraming playing safe dahil marami rin po may insecurities. Napapansin niyo? Marami may insecurities.
Tignan mo, kapag babae, confident na confident, magsusuot yan ng kung anong gusto niya. Kasi bakit? Laging binabati eh. Pag babae, ganda mo talaga, girl. Girl, parang iba yung aura mo ngayon. Pak na pak ka dyan. Di ba? Eh pag lalaki, pre, pogi mo ngayon. Ano ba yan? Bakla ka ba? Di ganun, di ba sinasabi usually? Uy, ano ba yan? Kadiri ka naman. Di ba yung reality? Kaya, tinan nyo, pag lalaki, nagkaroon ng problema, nabusted, sobrang depressed. Sometimes, tulugmok mo talaga yung sarili mo dun sa hindi magandang sitwasyon ng iyong buhay. Kasi wala nagsasabi. Yung insecurities natin, kaya tayo insecure kasi taliwas yung identity natin sa sinasabi ni God kung sino ka. And God is saying, you are fearfully and wonderfully made. Sabihin mo nga yun sa tatlong tao na sa katabi mo, you are fearfully and wonderfully made. Amen? Amen? And pangalawa, ito no, ang sabi ng 1 Peter 2 verse 9 daw, you are a royal priesthood. Ulitin ko po, you are a royal priesthood. No? So medyo mahaba explanation dito, pero to make it short and simple. Ito to make it short and simple. Hindi mo kailangan ng ibang tao para makalapit sa Diyos. Pwede kang lumapit sa Diyos kung sino ka man, ano man yung past mo, basta willing ka na pagkatiwalaan siya sa iyong buhay. Mapagbiyaya si God. Siya yung Diyos na kung meron kang nagawang kasalanan, hindi yung paparusahan kanya kagad. Kung nagsisisi ka sa kasalanan mo, totoo na sinasabi mo, Lord, sorry po sa kasalanan ko. Yayakapin ka niya with open arms. Patatawarin ka niya. Yun actually yung meaning dito ng sa 1 Peter 2 verse 9 na royal priesthood. Kaya some people, ganito nangyayari, yayain natin, tara, sama ka sa akin sa church. Ano yung sasabihin nila? Ba't naman ako pupunta dyan? Dami pa akong kasalanan. Tsaka baka hindi ako mapatawad. Bawas na lang, konti na lang. Tsaka na kapag medyo okay na ako. Yun yung sinasabi nila. Kasi bakit? Na-insecure sa mga kasalanang nagagawa, ang feeling natin, hindi papakinggan ng Diyos yung panalangin natin. Pero ang sabi nga if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins. Amen? And dyan din, sabi, next slide, God calls you na more than conquerors. Huwag mo daw isipin na hindi mo kaya yung pagsubok at problemang kinakaharap mo sa iyong buhay. Mabigat po talaga, pastor, leader, kuya, ate, parang hindi ko na kaya. Hindi, actually, kaya mo. Dahil bakit? Sabi ng Romans chapter 8 verse 37, you are more than conquerors through Christ. Bakit? Si Jesus yung nagtagumpay sa lahat. Siya ang Diyos na sobrang powerful. Siya ang Diyos na lumikha ng daigdig. Kaya niyang gawin lahat ng bagay at siya yung strong backer mo. Siya yung, kung meron kang pinagdadaanan, pinaparanas niya lang sa yung maliliit na mga problema. Siya yung sumasalo nun. And siya mismo yung nag-overcome ng death on the cross para sa iyo at sa akin. Kaya lahat ng bagay, pwede nating masabi na, kaya ko nagagawa to dahil si Christ kasama ko. Ang Diyos ang kasama ko sa problemang ito. Kaya kahit ano man sabihin mo na, parang di ko kaya yan, pastor, ang hirap. Hindi yun humility. Kasi bakit? Against sa sinasabi ng Bible yung sinasabi mo.
Ano yun? It's insecurity. Next slide. Kung sinasabi daw natin, baligtad sa sinasabi ng Bible, ano nga po? This is not humility. Hindi yan pagpapakumbaba. Tanggapin mo kung anong sinasabi ng Diyos na ikaw. You are fearfully and wonderfully made. You are a royal priesthood. And you are more than conquerors. Amen? Next slide for our closing message. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Hindi ka itinawid ng Panginoon sa panahon na ito para maging insecure ka. You are blessed. May iwan sana itong mensahe sa puso ng bawat isa sa atin kung meron tayong nararanasang insecurities sa anumang part ng ating buhay. Tandaan niyo po, ang dami nating mga bagay na pinagdaanan. Tandaan niyo na lang na tinawid ka ni Lord sa lahat ng problema na yon, sa lahat ng pagsubok, binigyan ka ni Lord ng biyaya, and you are blessed. If you are going through something, kapatid, let me tell you, na si God, yung nagpapagaling ng mga sugat natin sa ating puso. Para yung yung insecurities natin, panakip sa mga sugat natin. Pero tandaan nyo ito kapag tinakpan yung sugat, ano mangyayari? Hindi talaga siya gagaling. Kailangan bukas. Hinahayaan mo na si God kumilos. Para matuyo yung sugat, mag-heal siya naturally. Amen? Ganon din sa filters natin. Why do we use filters sa phone? Probably marami tayong insecurities. But this time, bakit hindi mo yakapin yung blessing ni Lord sa iyong buhay? Huwag kang mag-rely sa sinasabi ng iba. How about trust God sa kung anong sinasabi niya kung ano ka? Amen? Tayo lahat ay tumayo. Pwede bang umikot ka ngayong hapon na ito? At pwede ka bang kumausap ng 10 tao? Hindi, dagdagan natin, 12 na tao. Ngayong hapon na ito, tas sabihan mo sila, you are blessed, kapatid. Come on, 12 na tao. Ikot ka, kapatid, kailangan maka-12 ka. Amen. Sino dito yung tinatanggal mo na yung insecurities mo? Amen? At binibigay mo na ngayon kay God. Kumantaas natin ating kamay sa hapon na ito. Lord, dalangin namin. As we come to you this afternoon, dalangin ko po na mawala lahat ng insecurities nila. At dalangin ko, Lord, kung ano man yung struggles nila sa kanilang personal life. Meron man silang disappointments, discouragements. Dalangin ko, Lord, na kayo po yung magpalit nito at magpagaling sa kanilang mga sugat. Lord, dalangin namin na mapalitan yung insecurities ng security na nagmumula sa iyo. Lord, kung nafe-feel nila that they are not enough, kung nafe-feel po nila na hindi sila blessed, they are not fearfully and wonderfully made, dalangin ko, Lord, mabaliktad ang mga bagay na yon. At magkaroon sila ng comfort sa iyo lamang. As they go about, Lord, ngayong hapon na ito, maging payapa ang kanilang mga puso at mawala yung insecurity filters sa kanilang mga buhay. Magkaroon ng pagbabago to turn their life around by your grace.
Lord, dalangin ko rin po sa inyo, kung meron man sa kanila merong sakit at karamdaman na dumalo sa lugar na ito right now, we claim ang iyong pagpapagaling sa kanilang mga buhay. Kung may kailangan sa kanila, Lord, ng promotion sa work, kayo, Lord, yung mag-provide nito. Sa mga naghahanap din ng bagong work, para tumaas din yung sahod nila, dalangin ko, Lord, kayo yung mag-lead sa kanila sa tamang workplace na yon. Sa mga nag-aaral dito, Lord, dalangin ko po, bigyan nyo ng kasipagan sa pag-aaral ang mga estudyante na ito at mag-top sila nawa sa kanilang mga klase. Sa mga nangailangan, Lord, ng approval o pirma, contract, anumang mga business yan, na partnerships, dalangin ko, Lord, by your grace, wag po silang madaya at maging maayos din, Lord, lahat ng mga yan. We pray, Lord, na kumilos ka sa lahat ng area ng kanilang life. And we know, Lord, we are secured in you. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng amen and amen. And wag po muna tayo umupo. Let us welcome yung mga VIPs natin, tsaka second timer. Naaniyahan po natin si Angelica Katulay, invited siya ni Jen, Remy Vic de la Peña, Clavent Factor, Christian Jason Paras, invited by Cha, Mina Ahmed, Eunice Alcaraz, invited po ni Sofia. Pwede po kayo pumunta sa unahan along with those people na nag-invite po sa inyo. We want to get to know you sa Radiant Family. Kaya come on, pwede ba tayong lahat tumayo sa baba at dyan sa balcony? Come on, pwede ba tayong tumayo and welcome naman natin itong mga VIPs natin na ito. Maging yung second